narito na po ang ating health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Doc Oyi, good morning! Good morning, Connie, at good morning po sa mga kasama nating mga kapuso. For our first question, Doc Oyi, tanong po ni Dindin Ginilak, pwede raw ba siyang mag-donate ng dugo kung mayroon siyang type 2 diabetes? Pwede kung ang iyong diabetes ay kontrolado, no? At pwede ka rin mag-donate kung ang diabetes mo ay hindi ka nag-i-inject ng insulin, ano? Kung ikaw ay nag-i-inject ng insulin, ito ay hindi papayagan, ano, na ikaw ay mag-donate. Pero kung diabetic ka pero controlled naman ang iyong blood sugar, no, sa pamamagitan lang ng mga oral na gamot, no? Pwede naman as long as kontrolado nga ang iyong... Oyi, mula naman kay Eva. Ang tanong niya kasi, kung paunti-unti lamang siyang dumumi at medyo hirap pa, may problema daw kaya siyang mas iba pa, no? At meron din daw kaya yung solusyon? Oo, hindi yan maganda, no? Lalo na kung masasabi natin, Eva, na ang iyong dumi ay yung parang dumi ng kambing, no? Kasi ang ating dumi, ito ang isang libreng indikasyon na malalaman natin kung napakalusog ng tinatawag nating gut, no? Yung gut health natin. Napaka-importante niyan, Eva, kasi nandiyan ang 70% ng ating immune system, no? Yung nagpoprotekta sa ating katawan. So meron tayong tinatawag na healthy stools, no? Maaari mong i-search yung tinatawag na Bristol stool character, no? So yung type 3 and 4 na stool, yun yung indikasyon na ang ating gut health ay talagang malusog. Pero pag katulad nung sayo na parang dumi ng kambing, no? Yung goat stool-like stool, nako, indikasyon yan na nagkakaroon ng misconnection between sa ating utak at doon sa ating tumbong, no? So kasi ang nagko-control ng ating tumbong, ng sphincter ng ating tumbong ay ang ating utak, no? So kaya pag ganyan ang character ng iyong dumi, may dahilan yan, ano? So dapat ma-examine natin at malaman natin. So kung ako sa iyo, kumonsulta ka sa isang gastroenterologist, no, para malaman kung paano mai-improve yung iyong gut health, no? Or minsan ito'y konektado din kasi sa iyong pagkain, lalo na pagka ikaw ay kulang sa fiber, kung ikaw ay dehydrated, ito ang mga dahilan kung bakit ganyan ang gut. For our next question, ang tanong naman ay masyadong madilaw at mabula ang ihi daw niya, no? At ang tanong niya, masama ho daw ba kaya ito? At ano ba ang pwede niya kaya magawa? Ang tanong po na yan ay mula naman kay Maribel Serafin. Maribel, no? Kasi minsan ang ating ihi ay depende sa ating kinain, ano? So, pero kung talagang ikaw ay nag-aalala kung bakit mabula at lalo na't kung madalas kang mabula ang iyong ihi, ikaw ay magpa-examine ng iyong ihi, no? Para makita natin kung ito bang pagbula nito ay indikasyon na ikaw ay nagtatapon ng protina sa iyong ihi, no? Kasi isa ito sa dahilan kung bakit magiging mabula ang ating ihi, no? But minsan nga, as I've said, depende ito sa ating kinain, ano? Tandaan natin ang ating ihi ay waste product ng ating katawan. So pero kung para masigurado natin na ito ay hindi indikasyon ng anumang karamdaman or condition, ang mapapayo ko sa iyo ay ikaw ay magpa-examine ng iyong ihi. Last question, bakit daw kaya laging masakit ang kanyang batok? Ang tanong mula naman kay J.Ann Antonio. Jayan, ako, napakadaming dahilan, no, na maaaring kung bakit madalas sumasakit ang iyong batok, no? Lalo na kung ito ay sumasakit pagkagising mo pa lang sa umaga, no? So pagka ganoon, maaaring ang dahilan niyan is may problema doon sa ating batok, yung cervical spine natin, ano? Maaaring merong muscle spasm lamang o pwedeng may naiipit na talagang ugat, no? Or minsan naman pwede talagang merong vascular or na dahilan kung bakit sumasakit ang iyong batok, lalo na't ngayon napakainit ng panahon, ano? So pwedeng konektado to sa ating presyon. Hindi ko masasabi kung ano yung specific talaga, Giant. Kailangan mo talagang kumonsulta, pero tulad ng sabi ko, may mga sintomas po na hindi po natin pwedeng pabayaan, lalo na't kung ito ay persistent. Ang maipapayo ko sa iyo, kumonsulta ka sa isang doktor, at least sa isang general internist, no, para magawa ng workup kung ano ang talagang dahilan nitong pabalik-balik na sintomas na nararamdaman mo sa iyong batok. Thank you so very much, Doc Oyi, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. At syempre, ipadala nyo lamang po ang inyong mga questions na yan sa aming Facebook page. And who knows?